So when we speak of regulation, atin lang pong kaklaruhin, Chairman, ha, kapag po ang survey firm na kinuha ng isang partido o kandidato ay para lamang doon sa pangsariling gamit ng kumakandidato, opo, walang regulasyon doon sa usapin po ng bayad, walang regulasyon doon sa pagsasapubliko nito kasi ito naman ay para sa private use pero dapat deklarado lang doon sa kanyang sose? Yes po, Sir Ted. Okay. Pero ang atin po kasi magiging pakiusap sa mga survey organizations, siyempre lalo pat sila ay regulated para kang nasa Securities and Exchange Commission ng mga korporasyon, na ang pakiusap natin ay na kahit na ito ay pribado maaari na survey, ay kinakailangan na ma-report sa amin. At naniniwala ako meron dyan ng mga credible at yung talaga mga matatagal ng survey organizations ang magre-report sa atin kasi gusto nga po rin nila na ma-regulate. Regulation is good for them. It's good for business dahil ma-exclude mo yung mga patakbuhin ng mga survey organizations or firms. Ayun, so kahit na ito ay para lamang sa personal na gamit ng kandidato, under your concept ng regulation na ito sa mga survey firms na ito, obligado yung survey firm na maging transparent at sabihin sa inyo na ito yung aming mga kliyente at ito yung aming kontrata sa kanila. Ganun po yun? Ay, yes, Sir Ted. Kasi po ganito po yan sa mga survey organizations na nakikinig at nanonood sa inyo ngayon. Paano po yung mismo mga kandidato o yung nagbayad para sa kandidato ay nag-report naman sa SOSE o kaya naman kahit po sa kanilang pong income tax return, halimbawa, tungkol sa pagbabayad na ganyan. At sila naman na hindi nag-report, kakasuhan po namin sila. In the same manner, ganun din naman po yung mga kandidato ay pag sila hindi nag-report sa SOSET, nag-report ito mga survey organizations, kahit ito ay pribado na undertaking, dahil yan po in relation to the election, and therefore marapat na kasama yan sa Statement of Contribution and Expenditure, dapat ma-report po. Tatandaan natin, may isang gobernador na nahalal sa may Southern Luzon. Nag-compare kami, tiningnan namin yung sinubmit ng mga stasyon ng radyo-telebisyon. Hindi niya ni-report dahil binigay lang pala ito sa kanya. Kinasuhan po siya, tinanggal siya bilang gobernador. Okay, sige po. So, lumalabas din po na kapag po may isang survey firm na maglalabas ng resulta ng kanilang ginawang survey, either sa local man yan o sa senatorial, para po sa consumption ng publiko, dapat maging bukas ang lahat ng informasyon sa lahat ng binayad sa kanya, sino nagkomisyon at pamamaraan ng kanilang ginawang survey. Klaro po yan, Chairman. Yes po, Sir Ted, napakaliwanag po yan. At meron po may form kami dyan na kinakailangang i-accomplish, i-comply at i-submit mismo ng survey firm or organization sa bawat pagkukonduct nila ng survey. At yan po mismo ay nasa batas and therefore kinakailangan susundin po natin. Sino po ang magdidesisyon o hahatol na ang isang survey firm ay sabihin na po natin, kumbaga, hindi siya subpar, no? Ayokong pong gumamit ng ibang masakit na salita. Alam niyo ho yun, yung bang ipinanganak lang siya ngayong season, and then ang dami niya nilalabas na kung ano-ano mga survey, at ang dami mga respondents, wala namang paraan kung paano ginawa yung survey. Paano po yun? Kapag ganun po yung kumpanya na nagpapakilalang survey firm, sino po ang magbibigay sa kanya ng penalty kapag ho ganun? Certain total naman magsasabit sila sa amin ng kanilang mga requirements at the same time kung ano ang pinanggalingan lahat-lahat nila at kabuuan ng kanilang kung paano sila sumulpot dito sa bansang ito. So more or less po ma-assess namin yan at ipapublish po namin yon, Sir Ted, para maintindihan at malaman naman ng lahat. So ang choice pa rin sa bandang huli ay ang mga kandidato o yung mga political parties na mag-a-avail sa kanya. Importante muna sa amin, sapat muna sa amin, Sir Ted, na makapagparehistro sila. Malagay sila doon sa ating regulasyon. Kasi otherwise, kapag nakita ng mga kandidato, teka muna, wala pala itong sinasubmit sa COMELEC. Hindi pala ito nagpaparehistro, nagpapalista man lang. Bakit ka magpapakuha doon ng survey? Or number two, sa publiko, kapag nakita nyo na yung mismong allegedly na nagpapasurvey na ganito, ganyan, kung number one kuno si ganito, number ganito si ganyan, at hindi naman po nakaregister sa COMELEC, alam nyo na binayaran lang yon yung pagkakapalagay sa slot na yon ng mismong kandidato at parte lang yan ng kanyang campaign at hindi po talaga yung tunay at credible na survey organizations yan. Meron bang poder ang COMELEC na i-censor ito, Chairman, kung may isang nagpapakilalang survey firm
na maglalathala sa isang pahayagan o sa television o radyo o sa YouTube ng resulta ng kanilang survey result pero hindi sila rehistrado sa inyo? Can that be censored? Sir Ted, may question pa po tayo dyan. Hindi pa po tayo nagpupunta doon sa puntong yan kung pwede namin i-censor sapagkat sinabi rin ng Korte Suprema doon sa binanggit kong kaso na ang survey daw po ay part ng freedom of expression and freedom of speech. And therefore, any censorship, yung tinatawag natin na prior restraint, ay baka po makonsider na unconstitutional naman ang COMELEC. Regulation is not necessarily censorship, or reporting is not necessarily censorship. Katulad din po yan sa political parties. Pwede sila magpa-accredit sa amin, yun lang po yung aming purpose muna, and submit sa amin yung mga undertakings o mga ginagawa nila. As to whether valid or legal yan, that we later natin pag-uusapan po yun. Pero at the same time, hindi namin pwedeng pigilan kaagad o wag niyong gawin ito o gawin niyo ito sapagkat otherwise, intrusion na yon sa freedom of speech and expression. Di kaya yan ang inyong handicap ngayon dyan, ngayon palang chairman, if I may say so, na kasi kung merong isang hindi magpaparehistro, gagawa pa rin ako ng survey and then lalathala ko pa rin. Hindi patigilin nyo kung kaya nyo kasi nga freedom ito na binabanggit po ninyo. Paano yun, chairman? Di ba doon pa lang baka magkapahiyaan na po tayo? Tama po yan, Sir Ted, pero tatandaan po ng mga ganyang klase organization, yung Republic Act 9006 ay nag-empower sa COMELEC na mag-file ng cases. So, ibig sabihin, kung hindi ka nagpalista sa amin, nagpa-accredit, tawagin na natin accreditation, at hindi ka nagsabit ng report, dalawang bagay po yan, accreditation and submission of report each and every survey. At teka muna, may problema. Kakasuhan namin. Total sa bandang uli, Sir Ted, sa amin naman kakasuhan na law department. Eh di sa amin na lang sila magpaliwanag kung ano man yung gusto nila ipaliwanag. Opo, ito pong ginagawa ng marami na kalye survey. Paano kaya ito? How will you handle that? Yung pupunta sa palengke, may mga ipapakitang mga picture at pangalan para sa lokal na posisyon o maging senatorial. Minsan ginagawa sa kalye survey. How do you address that? Ako po muna, Sir Ted, bago yung kalye surveys, ay yung muna sa mga ginagawa ng mga radyo, minsan telebisyon na nagpapasurvey. Ito po ang ating maliwanag dyan. Hindi po yan covered ng ating regulasyon na ito sapagkat yan po ay part ng News and Public Affairs Program ng mismo mga radyo at dyaryo o telebisyon and therefore hindi po siya covered ng ambit na to sapagkat hindi naman po bayad yung pagpapasurvey ng mga radyo, TV at saka mga dyaryo. Na yan po ay parte lamang ng kanilang pagkukonduct at pagkikreate ng opinion mula po sa ating mga viewers o sa ating mga listeners or yung mga nagbabasa ng dyaryo. Ngayon po yung sa mga kalye surveys po, maaari hindi rin po sila ma-cover pa sa kasalukuyan sapagkat mukhang kakailanganin namin, Sir Ted, na mas malawak na regulasyon o batas patungkol sa bagay na ito. Hindi po namin mako-cover yung bagay na yon. Subalit, ang sa amin po mako-cover lamang yung mga survey for a fee and for public consumption and yung private consumption only para sa SOSE lamang.